Welcome back, and I'm sure after learning the meanings of lucky numbers, you will now appreciate how our days are numbered, okay? Based on the calendar, but this time, ang topic po natin, paano mamili ng swerteng lugar batay sa numero. So, a typical investor, pag nakaipon na, ang tendency either uupan ng bahay o bibili ng lote. Focus muna tayo sa bibili ng lote. So, nandyan yung mga may lot number 1, block 1. So, batay po sa ating kodigo, umiwas lang po tayo sa dalawang numero. Ito po ang 4 and 7 or 7. Dahil po, ang 4, kamatayan ang binabadya. Ang ibig sabihin. Ang 7 naman, disharmony o away. So, kung mamili man kayo, let's say, ng isang loteng number 4, lot 4, o kaya block 4, basta may 4, nagbabadya po yan na pwedeng may mamatay. Di ba? O kaya, negosyo nyo, patay negosyo, kung hindi man tao. So, iwas po tayo sa numero 4. Kung numero 7 naman ang meron, let's say, lot 4, block 7, doble ang tama. Patay na, away pa. Baka magpatayan na yung mga tao doon, magsaksakan. Pwede yung iba, lot 4, block 4, bagong subdivision, nagtayo ng karaoke bar, may kumanta ng My Way, patay. Okay? So, yun po ang mga paraan sa Feng Shui. Ika nga, iwas pusoy, iwas malas, gumamit ng tamang numero sa pagpili ng inyong tindahan o tirahan. O address man ng negosyo. Lote po yan. Punta naman tayo sa uso ngayon, condo. Okay? Sa mga nakatira sa mga high-rise building o condominium. Kunwari, ito yung condo. Of course, may mga balcony dyan. Parang nagdadaan kayo sa EDSA o sa MOA. Kita nyo yung mga balcony, may sinampay na, may occupancy. So, unang-una sa pagpili ng condo, napapansin nyo rin sa mga condo ngayon, sumusunod na sila sa pamahiin ng Feng Shui sa Asia. Kalimitan, wala ng 4th floor. So, makikita nyo yung elevator nila, pag pindot nyo sa elevator, after 3rd floor, 5th floor kagad. O kung let's say, 4 stories lang yung building, mababa, low rise, yung 4th floor, ginagawa nilang penthouse or roof deck. Parang walang 4. Uso po yan sa Japan, sa Singapore, sa Malaysia, at dito ngayon, na-adapt na rin dito. Nakikita ko na walang 4th floor din sa Serena, sa The Port, at other buildings ngayon. Okay? So, yun ang number 1. Same rule, walang 4. So, ang pangalawa, wala rin dapat 7. Pero sa elevator may 7th floor kasi western. Eh sa west, naniniwala pa rin silang lucky 7 eh. Kaya okay. Sa west, hindi sila naniniwala sa 13. Kaya yung iba walang 13th floor sa elevator. Pero sa Feng Shui, ang 13 po ay isa sa pinakamaswerteng floor na dapat tirahan. Dahil ang meaning ng 3, forever, 1, good luck. So, jackpot po pag nakatira kayo yung 13th floor or unit number 13. So, pagpili ng unit, dalawa ang basis nyo sa isang condominium or opisinang tanggapan sa Ayala o sa ibang lugar. Pag magre-rent kayo o bibili ng unit pang tanggapan o opisina nyo naman. So, ang critical po, floor number at unit number. Okay? Ang wag na wag yung piliin yung unit na may paningit na 4 o 7. Kunwari, high-rise. Ang napili yung number is 4158. Unit 4158. Malas po yan, may paningit na 4. Kahit na sabihin natin swerte ang 1, good luck, ako. 5 is ako. Doble yaman. Good luck, doble yaman ako. Ang meaning nito, patay. Ang meaning nito, pinatay mo yung kombinasyon na yun. Hindi mo matatamo yung meaning nito, yung tatlong numbers. Dahil pinatay ng 4. Ngayon, let's say,
47th floor. O kahit ibang number, basta may 4, 7, doble ang problema. Patay na, away pa. Ako, bago magdoble yaman. So, iwas po sa 4, 4, o 7th floor. Let's say 701 o 708. Yan. Hindi po ina-add yung number. Hindi katulad sa mga manghuhula sa Plaza Miranda, sasabihin, 7 plus 0 plus 1 equals 8. Swerte. Hindi po yan. Babasahin niyo po ito according lang sa kodigo. So, yan po ang tip natin sa pagpili ng tamang sweating lote based on lot number, block number sa mga subdivision, at pagpili naman ng tamang condo or office units sa mga bahay, tirahan ng condo o condo rin na bahay tanggapan for business. So, dyan po nagtatapos yung tip natin, thank you tip for today, lucky number for floors and lot numbers pagdating sa feng shui, sa subdivision at condominium units or apartments. Paano naman kung baga kayo ang presidente ng buhay nyo, kayo ang pangulo, tapos nakabili kayo ng unit na may 4 na at may 7. Siyempre, ang sasabihin nyo, puta me na. Malas yung nabili ko. Shit! Okay? So, paano cure? Tanggalin si Punsoy. Sasabihin ganon. Simple lang po ang cure. Unang-una, kung kaya niyong i-carry, huwag nyo na ilagay yung address. Hayaan nyo maligaw yung mga bisita nyo. Okay? Basta swerte kayo. Walisin nyo yung may 4 o 7. Pero kung bawal naman alisin sa subdivision, kasi minsan may tawag tayong homeowners association or condominium association rules, bawal. Ang pinakasimpleng remedyo po, magdikit lang kayo ng salamin sa ibabaw ng pintuan. Lalo na main door. O kaya sa ibabaw ng numero, kung nakadikit yung numero ng, let's say, sa pader ng bahay nyo, poste o gate, sa ibabaw nun, may nabibili lang na wala pang 20, 30 pesos yung sa kotse na nakaumbok na parang fish eye. Tawag po doon, blind spot car mirror. Available yan sa maski yung mga auto supply, tricycle o ano, yung pampaatlas ng kotse para kita nyo lahat. Yun po ang pangontra. Idikit nyo lang sa ibabaw. Ngayon, kung sasabihin mo naman na baka nakawin, alam mo naman ang environment natin, successful yung crime drive, maski maliit na salamin, ninanakaw, pati yung mirror na yan, no? Sa ating bansa. May pangontra pang isa na hindi madaling nakawin. Yung sticker po ng yellow fat, kung tawagin, or 168 Chinese character. Okay? Ang itsura po niyan ay parang ganito na sa ibabaw, nakikita niyo yan sa mga kotse ng ano, may isang guhit na yan, ibig sabihin 1, tapos may Chinese character na parang bahay kubo, 2, 3 po yan. Nakaganon po yung magbinili. 168 po yan. Ang meaning 168 or yellow fat. Sa Chinese, ang ibig sabihin po niyan, protection and luck all the way. So pag dinikit nyo yan, pangontra doon sa bad number para sa pamamahay nyo. Pwede yan sa condominium unit, may nabibili pong mga 1 inch lang yung height at nadidikit anywhere, all weather, kahit maulanan, pwede. So, yun lang po ang simpleng remedyo. 3 po. Pwedeng alisin yung numero, maglagay ng salamin, at o kaya maglagay ng 168 sticker. Okay? Yung mga pilosopo, huwag niyo kong gawin lahat. Kasi, pag inalis nyo yung numero, hindi na kailangan yung sticker at yung salamin. Okay? So, yun lang po. Abangan naman natin ang susunod na application ng lucky numbers sa feng shui numerology pagdating naman sa pag-akit ng magandang kabuhayan sa lucky numbers through singing and dancing phone numbers, cellphone man o landline.